Kamusta? Hunter's List po ito. Nakikita natin ang isang cell na naghahati sa maraming cells. Nakita natin ang isang chimpanzee noong panahon ng sinaunang kasaysayan na umiinom mula sa isang lawa. Sinasabi ni Lucy na ang buhay ay nagsimula bilyon-bilyong taon na ang nakalilipas at nag-iisip siya kung ano ang ginawa natin dito mula noon. Sa kasalukuyan, si Lucy ay nasa labas ng isang hotel sa Taiwan kasama ang kanyang one-week-long boyfriend na si Richard. Siya ay humihiling sa kanya na dalhin ang isang malita sa silid ng isang Mr. Jiang. Tumanggi siyang gumawa ng anumang bagay para kay Richard nang hindi alam kung ano ang nais niyang ihatid niya, kaya pinasasa niya ang kamay ni Lucy sa hawakan ng malita, kaya wala siyang choice. Pumasok siya sa lobby at sinabi sa clerk na pinapunta siya ni Richard kay Jiang, at pagkatapos ay kinakabahang ibinigay ang kanyang pangalan sa clerk. Si Lucy ay tumingin sa labas nang makita si Richard nang siya ay barilin at napatay. Isang grupo ng mga bandido ang lumabas sa elevator at pinipilit si Lucy na sumama sa kanila. Dinala nila si Lucy sa apartment ni Jiang. May mga dugo ang bangkay sa sahig, dahilan para mapasuka si Lucy. Lumabas si Jiang na basang-basa ang mga kamay sa dugo. Tinawagan niya ang isang lalaki sa telepono upang mag-translate para kay Lucy. Umiiyak siya, hindi alam kung ano ang nangyayari o kung bakit nangyayari ang alinman sa mga ito. Isinulat ni Jiang ang mga numero sa isang piraso ng papel na siyang code upang buksan ang malita. Pumunta si Jiang sa kabilang silid habang ang kanyang mga tauhan ay armado ng baril at kalasag. Binuksan ni Lucy ang malita na naglalaman ng 4 na supot ng asol na pulbos. Dinala ni Jiang ang isang lalaking nakadroga upang sumenggot ng asol na pulbos. Ang lalaki ay nanginig sandali at pagkatapos ay nagsimulang tumawa ng may pagkabaliw hanggang sa binaril siya ni Jiang sa ulo. Pagkatapos ay iniutos kay Lucy na gawin ang isang trabaho na tumanggi siyang gawin hanggang sa siya ay masampal. Nagising si Lucy sa isang silid ng hotel. May benda sa tiyan niya. Pumasok ang mga tauhan ni Jiang at hinagisan siya ng ilang damit. Dinala siya kay Jiang kasama ang 3 pang lalaki. Isang lalaking taga-Britanya na kilala bilang The Limey ang pumasok upang ipaliwanag kay Lucy na siya at ang iba pang mga lalaki ay may gamot na tinatawag na CPH4 na inilagay sa kanilang mga bituka. Ang gamot ay dapat na maging susunod na malaking bagay sa merkado at nilayo nilang ipuslit ito sa buong mundo. Pagkatapos, dinala si Lucy sa isang silid at nakakadena kung saan sinimulang sipain siya ng isa sa mga thugs sa tiyan kung saan siya may sugat. Naging sanhi ito ng pagkapunit sa bag ng droga at paglik ng pulbos sa sistema ni Lucy. Nagkulay asul ang kanyang mata at nagsimula siyang mamilipit at humagulgol sa buong silid na umabot pa nga sa kisame hanggang sa siya'y bumagsak pabalik sa sahig. Habang nagaganap ang lahat ng ito, nakilala namin si Professor Samuel Norman na nagbibigay ng leksyon tungkol sa kanyang pananaliksik sa kapasidad ng utak. Sa pangkalahatan, kung ang species ay hindi nagugustuhan ng kanilang kapaligiran, pipilitin nila ang mabuhay at lumipat sa ibang lugar, ngunit kung sila ay masaya sa kanilang kinalalagyan, sila ay nais na magparami. Kung sabihin natin, ang mga tao ay maaaring maabot ang hanggang 40%, maaari nilang manipulahin ang bagay. Tinanong ng isang estudyante si Norman kung ano ang mangyayari kung ang mga tao ay umabot sa 100%. I have no idea. Nagising muli si Lucy na ang kanyang mga mata ay nagniningning na asol. Siya ay nakaupo ng tuwid, mas kalmado kaysa dati. Isang bandido ang pumasok sa silid at ibinuka ni Lucy ang kanyang hita. Ngumiti ang bandido at inilagay ang baril sa mesa. Habang naglalakad siya papalapit sa kanya, hinawakan ni Lucy ang kanyang sinturon at ibinaliktad siya, hinila ang mesa upang kunin ang baril. Pagkatapos niyang palayain ang kanyang sarili, pinatay niya ang iba pang mga bandido habang sila'y kumakain. Siya ay nabaril sa balikat, subalit nakuha niya ang bala nang hindi nakadarama ng sakit. Pagkatapos ay kinain niya ang lahat ng pagkain ng mga bandido bago umalis. Pagkalabas, ay agad niyang binaril ang lalaki at tinutukan ng baril para dalhin siya sa ospital. Sa kanyang pagpunta sa ospital, naririnig ni Lucy ang mga boses ng mga tao mula sa labas ng kotse. Pagdating niya sa ospital, malinaw niyang nabasa ang mga karatula na parang English sa kanya. Pumunta siya sa isang operating room kung saan nagtatrabaho ang mga doktor sa isang lalaki. Tiningnan ni Lucy ang mga x-ray scan ng pasyente at pagkatapos ay binaril ang lalaki na sinabi sa mga doktor na hindi nila siya mailigtas dahil ang tumor sa kanyang utak ay kumalat na ng tuluyan. Pinilit niya ang mga doktor na kunin ang supot na nasa kanyang tiyan. Hinila ng doktor ang bag ng droga mula sa tiyan ni Lucy, at pagkatapos niyang sabihin sa kanya na ito ay CPH4, sinabi niya sa kanya na ito ay isang bagay na ang mga buntis na kababaihan ay gumagawa ng 6 na linggo sa kanilang pagbubuntis bilang mga sustansya para sa fetus, at ang doktor ay nagulat. Huminto pa si Lucy pabalik sa hotel para hanapin si Jiang dahil nasa kalagitnaan na siya ng pagpapatato at facial. Pinatay niya ang kanyang mga gwardya at pagkatapos ay itinaboy ang tattoo artist bago sinaksak ng kutsilyo sa magkabilang kamay ni Jiang.
Sa kanyang bagong nahanap na kapangyarihan, tinapik niya ang kanyang utak at nakita kung saan pupunta ang iba pang 3 drug mules batay sa mga larawan ng kanilang mga tiket sa eroplano. Umalis siya, at nagpakawala si Jiang ng malakas na hiyaw. Pumunta si Lucy sa apartment ng kaibigan niyang si Caroline para gamitin ang laptop niya. Binasa niya ang lahat ng pananaliksik ni Norman sa loob ng ilang segundo, pagkatapos ay nakipag-ugnayan sa kanya para sabihin sa kanya kung ano ang nabasa niya. Nagagawa niyang manipulahin ang electronics, ang paglabas ng kanyang hitsura sa TV sa silid ng hotel ni Norman, pati na rin ang kanyang telepono at radyo. Plano niyang makipagkita sa kanya sa loob ng 12 oras. Bago umalis, nagprint siya ng race ATA para kay Caroline na sinasabi sa kanya na ang kanyang atay at bato ay humihina at kailangan niyang gumawa ng mga bagong pagpipilian sa pamumuhay at magiging okay siya. Kumalat na ang balita tungkol sa pagbaril ni Lucy sa pasyente, kaya habang dumadaan siya sa airport, binago niya ang kulay at estilo ng kanyang buhok. Tumawag siya sa isang Pranses na pulis, si Captain Pierre Del Rio, upang ipaalam sa kanya ang iba pang mga drug mules. Pagkatapos ay sumakay siya sa eroplano at ipinagpatuloy ang kanyang pagsasaliksik sa utak, humingi si Lucy ng isang baso ng champagne. Binigyan si Lucy ng champagne glass at nag-toast ng "The Knowledge". Natuklasan niya ang isang ngipin sa kanyang baso, at dumura siya ng 3 pang ngipin. Pagkatapos ay nagsimulang magwatak-watak ang kanyang balat sa simpleng paningin ng mga pasahero at flight attendant. Tumakbo si Lucy sa banyo, kung saan nagsimulang mawala ang kanyang mga daliri, at ang kanyang mukha ay nagsimulang malusaw. Hinugot niya ang natitirang bahagi ng CPH4 at sinipsip ito, na ibalik ang sarili sa normal, ngunit nahimatay siya. Nagising si Lucy sa isang silid ng ospital, kasama si Del Rio at iba pang mga opisyal at doktor na naghihintay sa kanya. Sa kabilang banda, ang isa sa mga alipors ni Jiang, si Ji, ay pumasok kasama ang mas maraming armadong lalaki at pinagbabaril ang mga alagad ng batas, pagkatapos ay kinuha ang mga droga sa kanilang tiyan at pinatay. Umalis si Lucy sa silid at napapaligiran ng mga armadong lalaki. Sa pamamagitan ng isang alo ng kanyang mga daliri, nagagawa niyang patulugin silang lahat, maliban kay Del Rio. Ginagamit ni Lucy ang kanyang kapangyarihan upang makahanap ng bagong lokasyon, kinuha ang kotse ni Del Rio at nagmamaneho ng walang pakundangan sa mga lansangan. Magkasama, nahanap nila ang mga tauhan ni Jiang, at sa paggana ng kanyang utak ngayon sa 60%, pinalutang niya sila isa-isa sa paligid ng bulwagan at pinipigilan si Ji na makatakas, at malita na puno ng droga sa pamamagitan ng paglikha ng isang uri ng hindi nakikitang pader. Inagaw niya ang droga mula kay Ji at nagsimulang umalis, ngunit inutusan si Del Rio na sumama sa kanya. Nahanap ni Lucy at Del Rio si Norman at ang kanyang mga kasamahan sa isang unibersidad, kung saan sinimulan niyang ibunyag ang lahat ng napagtanto niya sa kanyang lakas ng utak na higit pa sa normal na tao. Habang nangyayari ito, pumasok si Jiang at ang kanyang mga tauhan sa lugar at nagsimulang bumaril. Ibinigay ni Lucy ang natitirang bahagi ng CPH4 sa mga propesor para masynthesize sila sa isang likidong materyal na napupunta sa kanyang daluyan ng dugo. Ang kanyang utak ay umabot sa 70% at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang maging isang itim na parang mga uod na nakakabit sa mga computer sa silid, na nagbibigay kay Lucy ng mas maraming enerhiya mula sa bagay, at sa gayon ay nagbibigay sa kanya ng isang nakakabaliw na dami ng kapangyarihan. Habang patuloy na tumataas ang kanyang paggana ng utak, minamanipula niya ang bagay sa paraang tila binubura niya ang lahat ng bagay sa silid, na iniiwan ang mga propesor na nakatayo sa puting espasyo bago lumikha ng ilang uri ng bagong supercomputer sa harap ng kanilang mga mata. Mula sa labas, habang ang mga tauhan ni Jiang ay binaril ng mga pulis, inutusan niya si Ji na gumawa ng isang bagay. Kumuha si Ji ng rocket launcher at pinasabog sa silid, na nagpadala kay Lucy ng libo-libong milya sa Times Square. Nagagawa niyang ilipat ang oras gamit ang isang alo ng kanyang kamay. Siya ay naglalakbay pabalik mula sa unang bahagi ng ika-20 siglo ng New York hanggang sa kolonyal na panahon, kahit na hanggang sa sinaunang panahon upang harapin ang chimp mula sa pambungad na eksena. Pumasok si Jiang sa silid at dahan-dahang itinutok ang kanyang baril sa ulo ni Lucy. At pagkatapos ay umabot siya sa 100%. Nawala ang kanyang katawan, naiwan ang kanyang damit. Nagpaputok si Jiang sa wala. Pumasok si Del Rio at binaril si Jiang hanggang sa mamatay. Ang itim na bagay sa silid ay nawala at nagiging isang flash drive na dumapo sa mga kamay ni Norman, kaya lumawak at nakumpleto ang kanyang pananaliksik. Tinanong ni Del Rio kung nasaan si Lucy. Lumilitaw ang isang mensahe sa kanyang telepono na nagsasabing, "I am everywhere."